una sa tanan, no, aklarohon naton ang termino nga ginagamit naton ay ning Sige. ambush kag shooting. Okay, okay. No? Mhm. Ang shooting, mambing, is syempre may gamit sang pusil, and ang perpetrator is lang makita lang sang biktima. Mhm. No? Malapitan ang paghimo sang insidente, sang krimen. Samantalang ang ambush, ang perpetrator is two or more, and nakatago ang perpetrator. Nakaplano ini siya, nakatago gamit ang high-powered firearms, hindi siya makita sang biktima. So ang natabo kahapon, mambing, is isa lamang makonsiderar naton na shooting incident. Okay. Oh. Kag ang biktima is dating isa ka retired nga opisyal sa Philippine Army, kag presently siya ang provincial president sang Federation of Senior Citizen diri sa probinsya sang North Cotabato. Kag amo gani masubo nga balita na amo to ang natabo sa iya. Kag may ara naman sang may ara na sing person of interest sang aton kapulisan sa aton matalam, kag may ara man sila ginalantaw naman nga motibo. Pan sa tion, mambing, hindi naton pa pwede ipagwa kay ginahimo pagid ang dalom ng investigasyon. Okay. Naintindihan namon na lieutenant no ining sa bahin karon sang aton nga kapulisan, and we stand corrected no sa terminolohiya. Kay of course reach out kami para nga maklaruhan nga ining nagluntad kahapon pagpanglutang lamang. Pero sa insidente po sa una nga interview namon sa Chief of Police ang Matalam, may na-mention na siya nga land conflict, or depende po kung may mga ihatag ka mga information sila, isa ni sa ginalantaw naton, possible anggulo po or motibo sa pagpatay sa iya, sir? Yes, ma'am, amo nang isa nga anggulo kasi previously sa mga nagligan nga mga tuig, may ara na gini siyang threat, no, in relation sa problema sa lupa. May area kasi nga conflict area ang iyang farm. So amo nang isa ginalantaw sang aton kapulisan nga motibo. Okay. Sa lugar sa diin natabo ang insidente, may mga recoveries kita sa CCTV bala, or makabulig karon sa investigation nga ma-identify atong na-mention mo nga mga perpetrators po, sir? Sa tion, mambing, no, ang area is secluded area. O wala kayo sing nagapuyo, nagstar. Pero ang sa pasulod may ara sing may mga CCTV. So kahapon nag-review na sa mga CCTV ang aton kapulisan for possible identification. Pero wala nato na pamangkot no kung may nakita gid man sila. Pero amo na ongoing, tapos may allegedly may ara sing witness, no, pero hindi allegedly, no, hindi pa naton ma-confirm kung tuod or hindi. So amo na karon ang ginapangita pa sa aton kapulisan kung sino ta nato nakakita, kag base kun ma-identify niya kung sino ining mga suspetsado. Okay. Ang igo niya, sir, no, sang biktima, nga ano ang gintunaan gid sang kamatayon niya, kag may identification kita kung ano ang gingamit mo nga armas. Base na sa na-recover nga mga ebidensya, mambing, ang gamit nga armas is kalibre 45 kag kalibre 5.56 or ining Armalite rifle. Uy, No, ang na-recover is 18 nga 18. basyo Grabe. sa caliber 5.6 kag 5 ka basyo sa caliber 45, mambing. Wow, daw gid sigurado gid, sir, nga hindi siya makasurvive, no, sa amo na pala nga mabatian naton nga mga recovery sang sang armas ay ng bala. Yes, mambing, makita naton sa pamaagi sa pag-tiro sa iya. Grabe gid ang akig kag insiguro gid nga makuha gid siya.
May na-report man gihapon sa iya ang iya nga dalang armas, isa ka February 45 pa na wala na kini siya nakapalupok siguro, na surprise man siya, Oo. wala na siya nakapalupok man din. Oy, see. Siya lang gid isa, sir. Wala siya upot. Yes ma'am, pasalamaton man kita nga siya lang gid isa, wala niya naupod ng misis niya or mga kabataan niya. Mm. Ano kalayo ni Lieutenant ang sa diin tong nagluntad ang pagpamusil sa iya nga uma. Layo na siya Layo ma'am na. Bing. Ang iya nga umamubing is part sa Kidapawan. Oh, okay. Oo. Natabo ini pang pamsenseya dire na sa may area boundaries ang barangay Kidama sa Matalam kag boundaries ang Bagne Poblasyon sa Oy. Matalaman. Oo. So, may posibilidad, sir, nga ginbantayan kag gintimingan gid siya. No, ginplanuhan gid. Yes ma'am, no. Siguro sa paghalin pa lang niya sa balay niya, may nakita na kag pag-abot diri sa area kung diin na wala gid kay sing tao dito siya atangan. Okay. Sige, no. So ini wala dapat sang kabalakan ang mga residente naton da sa Cotabato, no? Kay may pronouncement na karon pati si Gov Lala, no, sa pagkondenar sa sining natabo. May na-mentionar man sa mayor sang Matala, may ihatag siya nga 500,000 sa sinuman nga makatig information. May mga additional pa sir nga reward sa sinuman nga makahatag sa dugang impormasyon para madasig nga ma-resolbar ang ini nga kaso. So far ma'am Bing, no, sa piyon, ako pa lang to ang nakita nato, no, mga atong mayor sang Matalam, maghatag sang 500,000. Ang ato na provincial governor, wala din siya may na-mention. So, hindi pa mabalaan pa kung basi may mag-abot ang panahon. Kaya hindi siya nga tao, manggod ni siya. Amo kani dating retired colonel, Oo. tapos may position pa sa province. So wala ta kabalo kung may basi kung may mga other stakeholders pa na mag-offer, no, para mapadali ang pag-resolve sa niya kaso. Oo. Wala ta sir sang mandato halin po sa aton nga provincial director or sa aton sa PNP Region 12 to form a CITG or Special Investigation Task Group para magtutok kay diri sir. Ang Special Investigation Task Group, Ma'am Bing, hindi mo na siya basta-basta dahil ma-create. No, ang creation sa Special Investigation Task Group after 24 hours, after 2 days na hindi ma-resolve ang kaso. I see. And kung wala man lang sa person of interest, hindi pa mambala ang motibo, amo na siya nga mag-create sang Special Investigation Task Group. So sa piyon, wala pa sing Investigation Task Group, pero posible nga may mahimo ining SITG tungod kay may posisyon ini siya sa gobyerno. I see. Okay. So, ang mga posibilidad sina, no? Ang mga announcement possible, Monday pa, sir, Sabado, ta subong kag Domingo buwas. But I know, hindi man mag-untat ang investigation po sa kapulisan sa sining nga kaso. Yes, ma'am. If ever man yun nga mag-create sang SITG, ang aton kapulisan wala man nag-isip ng Sabado kag Domingo. So, 24 hours bisan gabi pa if ever na kinahanglan yun na mag-create na sang Special Investigation Task Group, mag-create, magpagawa dahil sang order ang aton na provincial director para sa creation sang aton na SITG. Okay. So, sa kaso po na ito, no, ihilingin namin, sir, in Filipino kung ano yung pagpapasiguro po ng ating PNP at Cotabato Police Provincial Office sa mas mabilis po na pagresolba at identification ng mga perpetrators dito po sa pamamaril patay kay retired AFP official Songkoya. Go ahead po. Yes po, no, una po sa lahat. Once again, magandang umaga. Nakakalungkot na po na balita. Isa na namang leader ang nawala sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang panawagan, ang ating kapulisan po is ginagawa nito. Okay. Dali lang, no? Kanugon. Kindly inform siya, Bamboram, na naputol
sayang dito na tandi kita sa mga panawagan ka bombo, angot karon iya sa pag pangayo sa bulig man sa mga kauturan naton, nakahibalo ka mo sa impormasyon, hindi nga para makuha ang tunga sa milyon nga reward money, but magabulig, no? Sa mas madasig iya nga investigation or pagresolba sa sining nga kaso. So, ang cooperation sang community, ang gyapo na ang luyag nga ihatag na to, no? Sa aton sining nga PNP. Sir, naputol po kayo. Please go ahead po. Proceed po, sir. Yes, ma'am, no. Yun na, una sa lahat, magandang umaga sa lahat ng tagapakinig. At isa na namang nakakulungkot na balita na isang leader na naman ng dito sa ating probinsya ang nawala, no, dahil sa isang hindi magandang pangyayari. Ang hiling lang po namin ng kapulisan ng probinsya ng North Cotabato na magtulungan po sana tayo. Tulungan po natin ang ating kapulisan para ma-resolve ang mga problema na nangyayari sa ating lugar. No, kung mayroon po tayong alam, mayroon po tayong impormasyon, magbigay po natin alam sa ating kapulisan. Tulungan natin ang ating kapulisan. Huwag po purong pambabas na lang sa ating kapulisan. Kasi ginagawa naman po lahat ng ating kapulisan, ng ating kasundaluhan, ng lahat para maging mapanatili ang katahimikan sa ating lugar. Ngunit sa talagang hindi inaasahan, meron talagang nakakalusot. So yun lang po sana, tulungan po natin ating kapulisan. Iilan lamang po ang ating kapulisan compare po sa population ng ating probinsya. Pinakamalaking tulong po ng ating community is ang magbigay alam po, no, ipaalam sa ating security forces, sa ating kapulisan kung ano po ang kanilang nalalaman tungkol sa pangyayari or kung may nalalaman man sila na mga plano na hindi maganda, ipagbigay lamang po alam sa ating kapulisan. Rest assured po, no, hindi po lalabas, hindi po namin sasabihin kung sino po ang nagbigay ng information sa amin. That is treated highly confidential po. Yun lang siguro po. Magandang umaga po at mabuhay ang inyong programa. Okay. Salamat gid, sir. May pahabol nga pamangkot, sir. Hindi bala ini maging rason para mahadlok ang mga taga Cotabato Province no, sa seguridad naton dira sa probinsya. Yes, ma'am. No, actually, ma'am, nag-umpisa na ang gahatag sang kahadlok ang mga panghitabo. No? Kumbaga nag-start na magpanik ang mga tao. But ang aton kapulisan, ang aton kasundaluhan, naghahatag sang assurance. No, nga ini siya mamahimo lamang isolated cases kag hindi na madamay pa ang iban nga wala kalabutan man lang sa kung ano man nga problema. Okay, sige. Maraming gid nga salamat. Police Lieutenant James Warren Kaang, sir. No, Apisar Sabado.